Naku, ayan na. Kyonosuke Kamida. Nasilip na raw ang kainaan ni John Riel Casimero. Nakahanda na ang pamatay na diskarte. May masamang balak pa at handang gawin ng lahat para mapaya itong si Casimero. Narito ang buong kwento. Handa na ang pinsan ng sikat ng Kamida Brothers na si Kyonosuke Kamida para sa isang pinakamahalagang laban ng kanyang karera kontra yan sa dating 3-Division World Champion na si John Riel Casimero ng Pilipinas. Gaganapin ang laban ngayong October 25 sa Bishkek Arena, Kyrgyzstan sa ilalim ng 58 kg contract weight para sa isang 10-round match. Sa edad na 27 anyos, itong si Kyonosuke ay kasalukuyang ikapito sa ranggo ng Japan Featherweight Division at nagmumula sa MR Gym sa Osaka. Sa ginanap ng media workout noong October 15, ipinakita niya ang kanyang paghahanda laban sa mas maliit na kalabang si Casimero na may taas lamang raw ng 163 cm. Sa kanyang sparring session, nakasagupan niya ang kapwa Japanese flyweight champion na si Katsuta Asami na pareho ang tangkad ni Casimero upang mas mapagandaan ang bilis at galaw ng Filipino fighter. At ayon kay Kyonosuke, maingat at planado ang kanyang estratehiya. Alam kung gaano kalakas ang mga suntok ni Casimero pero nakikita ko ang mga galaw niya. Kung hindi ako tatamaan, walang magiging problema. Pahayag ng Japanese boxer na puno ng kumpiyansa. Bagamat noong press conference noong September 19 ay pinahiwatig niya na handa siyang makipagsabayan ng suntukan mula sa unang round. Pero binawi niya ito mga kwento at sinabi niya na magiging tactical ang kanyang diskarte. Naisip ko noon na baka mas astig kung tatalunin ko siya sa kanyang estilo, pero isang maling galaw lang, pwedeng mabago ang lahat. Kaya gagamitin ko ang lakas ng aking paa at ring IQ para manalo, dagdag pa niya. Matapos ang dalawang magkasunod na pagkatalo sa mga world rank fighters, muli itataya ni Kyonosuke ang lahat para sa laban kontra kay Casimero. Noong Pebrero ngayong taon, siya ay natalo sa dating 2-Division World Champion na si Luis Neri sa ikapitong round sa Mexico. Sumunod naman noong Hulyo, natalo siya sa WBC #1 contender na si Alan Picasso sa America via majority decision. At dahil sa magkasunod na pagkabigo, inamin ni Kyonosuke na muntik na siyang magretiro. Matapos ang laban kay Picasso, sinabi ko sa sarili ko na baka ito na ang huli. Gusto kong magpahinga at mag-isip at baka magtapos na sa boxing, ani ni Kyonosuke. Ngunit isang pangyayari ang nagbago ng lahat, ang pagsilang ng kanyang unang anak. Noong July 1, ipinanganak ang kanyang anak na lalaki na pinangalanan niyang Tura Nosuke. Nang makita ko ang mukha ng anak ko, naisip ko agad na gusto kong ipakita sa kanya ang World Championship belt balang araw. Kaya bumalik ako sa gym na may bagong apoy sa puso. Sabi niya na may ngiti. Kamakailan lamang din mga kwento ay nagdesisyon itong si Kyonosuke na bumalik sa MR Gym, ang kanyang original na gym, matapos nagpaalam sa TMK Gym na itinatag ng kanyang pinsan na si Tomoki Kamida. Sa pamilya kasi, minsan nagiging kampante ka. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong paa, ani ni Kyonosuke. Hindi lang basta pagbabalik sa boxing laban kontra kay Casimero para kay Kyonosuke. Ito ay hakbang raw tungo sa mas malalaking plano. Ayon kay Kyonosuke, gusto kong makuha ang magandang panalo dito. Pagkatapos ni Casimero, gusto kong labanan si Tomoki Kamida mismo. At kapag nanalo ako, saka ako maghamon kay Neri ulit. Makikita sa kanyang tono ang determinasyong baguhin mga kwento ang direksyon ng kanyang karera mula sa pagiging pamangkin ng Kamida Brothers tungo sa pagkakaroon ng sariling pangalan sa boxing world. Ang laban kay Casimero ayon sa mga Japanese boxing analyst ay magiging matinding pagsubok dahil sa karanasan at lakas ng Pilipino na may record na 34 wins, 23 knockouts, 4 losses at meron siyang 1 draw. Si Kyonosuke naman mga kwento ay may 22 fights, 15 wins, 9 knockouts, 5 losses at 2 draws. Ngunit, dala niya ngayon ang bagong kumpiyansa at inspirasyon bilang ama. Ang nasabing event ay bahagi ng 2 gabi ng boxing sa Bishkek na sa sunod-sunod ng gabi, October 26, ay gaganapin naman ang Volume 3 sa parehong venue. Mga kakwento, habang papalapit ng laban, malinaw ang layunin ni Kyonosuke Kamida, manalo ng maganda, itaas muli ang kanyang karera at ipakita sa buong mundo na hindi lang apelyido ang dala niya, kundi puso na isang tunay na mandirigma. At ayon kay Kamida, kung manalo ako ng maganda, si Tomoki ang gusto kong isunod. Pagkatapos noon, si Neri naman, isa-isa kong habulin ang mga pangarap ko. Kaya lagot raw talaga itong si Casimero.
الصمود والانتباه لخطواتكم. Okay. Tugnaw? School. Mga api, anay mo diha. Ay, sorry. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kiko YouTube TV, kay kakwentong Orlando Samson, kay kakwentong Joseph Pagagnan, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.